Mga tol, kung kayo tatanungin, sang-ayon ba kayo sa ginagawa ngayon ng ating mga militar, no? Sa aksyon na ginagawa ng ating gobyerno, ng administrasyong PBBM, mga kapatid, no? Sa pagtaliwas sa mga ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Kung bakit ko natanong yan kasi 'di ba, mga nakaraang administrasyon kasi hindi pa naman gano'n katagal yung administrasyon ni PBBM eh. 'Di ba wala tayong masyadong nababalitaan tungkol dito sa West Philippine Sea, hindi natin naririnig ang Coast Guard. Tropa natin ng China. Pero ngayong pumasok ang administrasyon ni BBM, ni PBBM, eto na mga tol 'no. Marami na tayong nabalitaan na pangaharas, pambubulas ng China sa ating mga Coast Guard 'no. Partikular na kapag nagkasasagawa sila ng mga resupply mission. Ngayon, ikaw tatanungin 'no, okay na okay ba sa'yo ang tugon ng administrasyon ngayon mga tol? Kasi dito sa videong panonoorin natin 'no, dito sa balitang panonoorin natin, nakalagay dito 72% daw ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga military action 'no, to assert country's rights in West Philippine Sea, mga kapatid. So 72% ng mga Pilipino mga tol ang sumasang-ayon at sumusuporta sa ginagawa ng ating mga militar. Ngayon ako magtatanong sa inyo mga kapatid na nanonood at sumusubaybay dito sa ating ginagawang reaction video, kayo ba ay sumusuporta din? Comment kayo sa baba kung yes, comment kayo sa baba kung bakit hindi at mas gusto nyo yung ginagawa natin sa nakaraang administrasyon. Well, bago natin ito simulan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid dito sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga balitang tulad nito, no? Partikular sa mga balitang may kinalaman sa ating soberanya. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Based on the most recent Tugon ng Masa survey conducted by Octa Research from December 10 to 14, 2023, the sentiments of 1,200 respondents shed light on public opinion regarding the West Philippine Sea issue and the actions the Marcos administration should take. An overwhelming 72% of respondents believe that the government should address the West Philippine Sea issue through military action, such as expanding naval patrols and increasing the presence of government troops in the area. Tama 'di ba? Well, ang ginagawa ng ating gobyerno mga tol ay medyo ano tayo no, medyo hinay-hinay lang. Mapagpakumbaba pa tayo mga tol. Kahit na minsan nakakainis na kasi syempre bilang isang Pilipino, nakikita natin yung mga sundalo natin, mga PCG natin ay inaapi, no? Nabubulas sila mga tol at hindi sila pumapalag. Alam mo yung parang ikaw mismo yung naiinis para sa kanila kasi nakikita mong hindi sila pumapalag sa kabila ng mga ginagawa sa kanila ng bansang China. Na kumbaga kung iisipin mo 'no, kung ikaw yung nandoon sa kalagayan na yun, parang gusto mong paputukan na rin sila, 'di ba? Gano'n ang nararamdaman mga tol ng mga Pilipino. Ako isa na ako sa nakakaramdam na, "Bakit ganyan? Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Bakit di kayo pumapalag? Ba't di kayo gumagante?" 'Di ba? Sa kabila ng mga halimbawa nasira yung mga barko natin dahil binomba ng water cannon. Ako nababasa ko yung mga comment ninyo, eh. 'Di ba? Marami sa inyo nagsasabi, duwag naman ng PCG natin, duwag naman ng military natin, 'di sila pumapalag." Nararamdaman ko kayo mga tol, 'di ba? Totoo naman talaga na nakakainis, no? Pero hindi ko alam kasi mga tol kung ano yung mas malalim pang dahilan kung bakit nila hinahayaan lang na gano'n. Siguro ang dahilan nila ayaw nilang mag-escalate pa yung tensyon, ayaw nilang mas lalong lumala pa dahil iniisip din nila siguro yung kapakanan ng mas nakakakarami. Dahil nga kapagka sumiklab ang kaguluhan mga tol sa Pilipinas at China, talagang maaapektuhan ng lubos ang ating bansa, ang ating ekonomiya, ang ating kabuhayan mga tol. Marami kasing pwedeng gawin ng China dito sa ating bansa. At yan ang iniiwasan din nilang mangyari. Pero imagine nyo mga tol meron din namang ibang bansa na maliit lang din. Tulad ng Vietnam, di ba? Pero hindi nila magawang bulihin yun mga tol 'di ba? Kasi yung Vietnam pumapalag. O hindi naman nagkakaroon ng giyera, 'di ba? Pero tayo mga Pilipino parang advance tayo masyado mag-isip na parang iniisip natin na kapag ipinagtanggol natin itong ating nasasakupan, itong ating exclusive economic zone,
magdudulot naman yan ng giyera, mga tol. Gano'n ang ating iniisip, 'di ba? Kaya yung ating mga military, ating mga kasanduluhan, ang approach nila palagi is non-confrontation, 'di ba? Non-confrontational mode. Less provocative, 'di ba? Tayo na nag-a-adjust yung nakaraang resupply mission natin sa Ayungin Shoal. Hindi na tayo gumamit ng bangka. Ang ginamit natin airdrop na, 'di ba? Naghulog na lang tayo ng supply. Tapos kukunin na lang ng mga sundalong nandoon. Kumbaga, alam mo 'yun, tayo yung umiiwas. Kumbaga sa isang street na may nag-aabang na mga bulas, sa ibang street na lang tayo dumaan kahit mas malayo, kahit na mas at least makaiwas tayo, no? Samantalang yung street na yun, tayo rin naman na may-ari, 'di ba? Parang gano'n ang lumalabas, eh. Pero ayon nga rito sa report, no, 72% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa military action natin. Halimbawa na lang yung ginagawa natin pag-expose, no, sa mga ginagawa ng China. Yan, sinusuportahan natin yan, mga tol. At dahil dito ay nakikita ng buong mundo at mas dumadami ang mga kaalyado at kakampi natin, mga tol, na sumusuporta sa Pilipinas. Nakikita rin natin 'yon para tumaas din ang moral ng ating mga kasundaluhan, di ba? This marks a 7-point increase compared to the previous survey in October on the same questions. What's distinct about the report is that for the first time, the focus on military action overtakes diplomacy in terms of priority. So it has now become priority number one. Kailangan lang iklaro na ang ibig sabihin sa survey ng military action ay hindi gigirahin. Kundi i-expand yung ating naval patrols din sa lugar na ginagawa na natin at i-expand yung troop presence na plano naman ng ating gobyernong gawin. 'Di ba? Yun plano pa lang, which is ang lagi nga natin sinasabi, dapat noon pa yan, 'di ba? Noon pa tayo dapat nag-expand kasi kung titignan niyo mapa, mga tol, pinakamaraming nakuha, pinakamaraming naitayong isla diyan, Vietnam. Noon pa ginagawa na nila yan, mga tol. Sumunod China, mga tol. Pilipinas. Kung sino pa yung nagmamay-ari ng exclusive economic zone, siya pa yung kulelat, mga tol, sa pag-claim ng mga isla, 'di ba? Tayo pa yung kulelat dahil wala tayong mga syadong mga base diyan. 'Di ba sa may Ayungin Shoal ang pinakabase natin diyan yung nabubulok na BRP Sierra Madre. Samantalang yung iba na nang-aangkin lang, sila pa yung pinakamarami, mga tol. 'Di ba? Hindi kasalanan ng China at hindi kasalanan ng Vietnam 'yon sa in terms na paramihan ng teritoryo. Hindi nila ang may kasalanan, mga tol, yung mga naupong presidente nitong mga nakaraan. Bakit? Hindi sila gumawa ng paraan, mga tol. Yung mga nakaraang Senado, Kongreso, well, sila pa rin naman yun. Hindi nila ginagawa ng paraan na, teka, soberanya natin to eh. Dapat mag-focus din tayo. Dapat ituon din natin yung attention natin dito sa ating external. Hindi yung puro dito lang sa loob, di ba? Kasi dito, puro pagpapayaman lang ang ginagawa ng marami. Nung iba eh. Hindi man lahat pero marami, di ba? Puro pagpapayaman lang ginagawa nila eh. Mga extravagant na travel expense nila, 'di ba? Lalaki ng gastos nila, mga tol, eh, no? Pag naririnig natin mga bilyon-bilyon ang ginagastos, pero mo sa mga travel nila, bilyon ang ginagastos, samantalang wala tayong masyadong na-claim dito sa West Philippine Sea, 'di ba? Meanwhile, 70% of Filipinos favor resolving the issue through diplomacy or peaceful means. Additionally, 66% of respondents believe that the modernization of the country's armed forces should be strengthened and advanced. In terms of international collaboration, 42% of Filipinos support the joint military patrol of the Philippines with allied countries. Yes. Professor Ranjit Rai of Octa Research attributes the increased belief in military action to continuous public exposure to events in the West Philippine Sea, including harassment of Filipino fishermen and government troops. Maraming mga rason pa dahil dyan. Isa na dyan, syempre, of course, yung media coverage, no, ng mga pangyayari sa West Philippine Sea, yung harassment na experience na atin mga fisherman. Which is dati wala tayong nakikitang ganyan, mga media coverage, mga tol. Wala tayong nakikitang ganyan dati. Yung mga pagsasalita ng PCG, wala tayong naririnig dati. Yung harassment na
experience na atin mga fisherman at saka mga maritime, Coast Guard personnel dyan. And siguro nag-iba yung pananaw ng mga kababayan natin tungkol sa issue. At mas marami nang mas may alam tungkol sa issue na to dahil nga sa media coverage dito. Ang importanteng ma-appreciate dito, nagbabago na yung perception. Kaya kailangan may gawin para ma-reduce yung tension sa lugar. Kasi nagbabago na ang perception ng tao tungkol dito. And people want more assertive. They want to be more assertive as far as majority of the Filipinos want to be more assertive as far as the WPS is concerned. Pero naghahalo kasi ang emosyon natin mga tol eh. Gusto nating matapos ang gulo o ang tension dito sa West Philippine Sea. Pero ayaw naman natin magkaroon ng gera. Ayaw naman natin magkaroon ng kaguluhan. Ang gusto sana natin makuha natin to sa mabuting usapan, 'di ba? Ang gusto sana natin makuha natin to sa diplomatic way. Ang problema mga tol, wala sa atin ang problema, nasa China. 'Di ba? Sabi nga ni Gibo Chodoro, ni Secretary Gibo Chodoro, maayos lang daw to itong problema rito kung kikilalanin ng China ang 2016 arbitral ruling, 'di ba? Kung kikilalanin lang nila 'yan at irerespeto nila ang UNCLOS, tapos na 'yan, matagal na mga tol. Pero hangga't nandiyan sila at binabaliwala nila ang UNCLOS at binabaliwala nila yung 2016 arbitral ruling award, tayo lang ang mukhang eng-eng na padala ng padala ng mga diplomatic protest pero dinededma lang nila tayo. Tapos kapag nagpa-interview etong mga galamay ni Xi Jinping, katulad halimbawa nitong Chinese ambassador, ang sinasabi niya, gusto natin mapag-usapan yan. Gusto natin, ang gusto ng China, pag-usapan yan sa mahinahon na paraan. Paano nga pakiusapan Padala nga kami ng padala ng diplomatic protest, dinededman nyo. Ano pinagsasasabi nyo gusto nyo sanang pag-usapan na mas maayos, di ba? Let's meet halfway pa ang sinasabi nila. Dun pa lang sa action na ginagawa nila, hindi na halfway yun Bakit? Tumawid na sila sa boundary. Di ba? Lagpas-lagpasan na sila Nandirito na sila sa exclusive economic zone ng Pilipinas So anong halfway dun? Di ba? So kalokohan din yung pinagsasasabi nitong ambassador na to Well, ikaw, tulad nga nung tanong natin kanina, bilang isang Pilipino, sinusuportahan mo rin ba yung mga military action ngayon na ginagawa ng ating gobyerno to assert country's rights in West Philippine Sea? Pwede ka mag-comment dyan mga kapatid sa baba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.